Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hindi umaalis sa tabi ni Olivia si Mia. Kahit pa nga may private nurse na siyang kinuha, naroon din si Mimi na maging siya'y inaalala nito. Si Victor naman, sa gabi lang pumupunta roon dahil pumapasok to sa opisina. Ipinaalam na rin ito sa kumpanyang nangyari kay Olivia. Habang pinagmamasdan ni Mia ang ina, ay nakatanggap siya ng message. Hindi nakasave ang number ni nagpadala, pero alam na niya kung kanino yon galing. Kay Angelica. Condolence. Uminit ang bunbunan niya nang mabasa ang message na yon. Tatawagan na sana niya sa Angelica na may biglang sumulpot na tao sa likuran niya. Ma, ano pong ginagawa niyo rito? Gulat niyang tanong sa biyanan at agad ding sinalubong ito. Sinabi ni Victor ang kalagayan ng ina mo, kaya't naisipan naming mag-asawa na dalawin kayo rito. Kamusta na siya? Napasulyap to sa ginang na nakahiga. Sa kabila ng karamdaman niya'y maayos naman po siya, ma. Ngumiti ang ginang. Mabuti kung ganon. Ginagap nito ang palad niya. Ikaw, kamusta ka na? Sandali siyang napipilan at pinong ngumiti. Okay lang din naman po. Kakayanin ko to. Kapag kailangan mo ng karamay, huwag kang mahihiya magsabi ha. Nandito lang kami para sa iyo, anak. Salamat po, ma. Sabay silang napalingon nang marinig nila ang tinig ni Olivia. Lumapit dito si mama. Nagkamustahan ang dalawa hanggang sa nauwi sa kwentuhan. Nangingiti namang pinagmamasdan ni Mia ang dalawa. Maya't maya pa'y pumapasok si Gary na bitbit ang pinamiling gulay. Pa, bakit pa ho kayo bumili ng mga to? Ewan ko ba rito kay mama mo? Napakarami ng binili. Abay, pwede ng paghati-hatian to ng 10 pamilya eh. Naiiling nitong tugon. Lalo siyang napangiti sa narinig. Tinulungan na lang niya itong tanggalin sa lalagyan ang mga prutas, habang ang dalawang ginang ay patuloy pa rin sa pakikipagkwentuhan. Hindi lang si Bening ang bumisita kay Olivia. May mga malalapit na kaibigan at mga empleyado rin ng kumpanya na ang ilan ay kasama pa ni Victor. Sa kabila ng tuwang nadarama ni Mia dahil maraming bumibisita sa ina, ay hindi niya maiwasan ang mangamba. Sa kalagayan ngayon ng ina niya, naiisip niyang maraming magkakagusto sa kumpanyang iiwan nito. Kahit pa nga ang kanyang asawa, nadagdagan pang pagkabahala niya na maalalang sinabi nitong pinakasalan siya nito para makuha ang posisyon. Napahinga siya ng malalim. Hindi naman siya magugutom sa oras na mawala ang kumpanya. May tinapos naman siya at kahit saan siya mag-apply tiyak na makukuha siya. Pero ang punto niya hindi yun. Hindi maatim ng konsensya na niya pabayaan ng pinalago ng yumao niyang ama. Napahinto siya sa pagmumuni-muni nang lumapit sa kanya si Victor. Kasalukuyan siyang nasa kanilang bakuran at pinagmamasdan ang nagkikislapang bituin sa kalangitan. What are you doing here? Halika na sa loob, malalim ng gabi. Yaya nito sa kanya. Mamaya na, dito na muna ako. Tugon niya at payak siyang napangiti. Gusto mong samahan kita? No thanks, gusto ko muna mapag-isa. At isa pa'y alam kong pagod ka sa trabaho kaya magpahinga ka na. Maaga pang pasok mo bukas. Hindi na nagpumilit pa si Victor. Nagpaalam na rin to agad sa kanya. Napakagatlabi siya habang hatid tanaw ito. Halatang pinipigilan ang nagbabadyang pagbalong ng luha. Naabutan ni Victor na nakasilip sa bintana si Mimi. Doon din to natutulog upang samahan ng kaibigan. Kawawa naman ang friend ko. Anito,
na halatang ipinaririnig sa kanya. Tumabi siya rito at sabay na pinagmasdan si Mia. Hindi siya makapagsalita at hindi man niya aminin pero nakadama siya ng hiya. Ang dami na niyang hirap na pinagdaanan mula sa iyo na dapat hindi niya nararanasan. Ngayon, nadagdagan pang paghihirap ng kalooban niya. Alam mo, napasuyap to sa kanya. Maswerte ka dahil ikaw minahal niya. Pero laking malas niya dahil mas masahol pa pala sa batong puso mo para sa kanya. Sana pala hindi mo nalang tinanggap ang alok ni tita. Papasakitin mo lang pala siya. Lalong naumid ang dila niya sa narinig. Kahit naguhumiyaw ang isipan niya, ayaw namang makisama na kanyang bibig. Bakit nga ba napakulupit niya kay Mia? Kailanman hindi niya nakitang paghihirap nito. Bagkus, tuwang-tuwa pa siya. Hindi pa siya nakontento. Nakipagrelasyon pa siya sa iba. Bagamat nagmamahalan sila na Angelica, mali pa rin. Lalo na sa paningin ng Diyos dahil kasal na siya. Alam mo bang pinakatago-tago niyang picture mo nung bata ka pa? Tinig ni Mimi. Nangunot ang kanyang noo. Anong picture? Paano ako magkakaroon ng picture sa kanya? Doon nakapagsalita na siya. Napahinga muna to ng malalim. Sabi sa akin ni Mia na wag kong sasabihin kahit kanino. Pero oras na yata para malaman mong totoo. Halika, sumunod ka sa akin. Naguguluhan man, sumunod siya rito. Umakyat sila sa second floor at pumasok sa isang silid doon. Pinagmasdan niya ang silid at nakita niya ang picture ni Mia. Sa kanya tong room na to. Lumapit ito sa isang cabinet. Binuksan nito yon at pinalapit siya. Naging sunod-sunuran siya rito hanggang sa tumambad sa kanyang katotohanan. Si Mia to nung bata pa siya. Itinuro nito ang batang babae sa larawan. Nalunok niya ang laway habang pinagmamasdan ang larawang iyon. Nanlambot din ang kanyang tuhod. May kasama tong batang lalaki at yun walang iba kundi siya. Hinding-hindi niya makakalimutan ang araw na kinuhanan siya ng picture kasamang batang babae. Ang mga araw na nangako siyang puprotektahan at papakasalan to balang araw. Si Mia ang batang nakilala niya nang may kumuha sa kanya upang paaralin siya. Nakasama niya to sa paaralang pinasukan. Palaging binubuli ng kapwa niya estudyante. Kaya't lagi niya tong nakikitang umiiyak. Lampato noon at kung hindi binubuli, kinukuha ang baon. Kaya palagi nagtatago sa tuwing kumakain. Siya ang naging hero nito. Tagapagtanggol sa kapwa batang umaapirito. Sa kabila ng pagiging lampa at iyakin nito, nagtatago pala ng isang batang masiyahin, dibo at talented. Magaling tong kumanta at sumayaw. Tandang-tanda pa rin niyang araw at kung saan siya nangako rito. Grade 4 sila noon. Nasa tapat sila na malaking puno na paborito nilang pahingahan kapag wala silang klase. Ikaw lang at ako magsasama habang buhay. Siya ang may sabi niyon kay Mia. Araw-araw ganado siyang pumapasok. Sabik siyang makita ang cute na classmate niya. Palagi itong nakapusod ang dalawa. Kung hindi naman imiipito sa tagabilang gilid ng ulo. Mamula-mula ang pisngi at makinis ang maputing balat. Hinaplos niya ang mga larawan nila na nakadikit at maging ang laruang singsing na ibinigay niya rito ay naroon pa rin. Nagkalayo nga lang sila na mag-aral ito sa States. At dahil hindi pa uso noon ang gadget, nawalan sila ng komunikasyon. Araw-araw noon siyang pumapasok na malungkot, pero hindi siya nawalan ng pag-asa na magbabalik ito. Hindi niya napigilan ang pagbalong ng luha habang isa-isang pinapasadahan ng mga daliri ang mga nakadikit na memories nila. Ang mga test paper nila, maya't mayapay nangunot noon niya at bumaling kay Mimi. Kung siyang batang nakilala ko noon, bakit ibang pangalan niya ngayon? Buong nagtatakang tanong niya. Simula na manirahan sila sa States, pinabago ni Titong pangalan niya.
Na makilala mo siya'y hindi pa kasal si Tita Olivia at Tito Glenn. Nagpakasal lang sila sa States at nang pinalitan ng apelyido niya, pinili ni Charlotte na palitan din ang pangalan niya. At alam mo siguro kung bakit Mia ang pinili niya. Muli siyang napipilan. Siya ang nagbigay ng pangalang Mia dito. Iyon ang tinawag niya simula nung mangako siya rito. Narealize niya kung gaano siya katangang lalaki, ni hindi man lang niya nakilalang batang babae na nakilala niya noon. Bakit hindi niya sinabi to? Dahil gusto niyang ikaw mismo makakilala sa kanya. Alam mo ba? Simula nang dumating siya rito, wala na siyang ibang bukang bibig kundi ikaw. Kaya nga na mag-apply ka sa kumpanya ni Tito Glenn, ay sobrang sayang-saya niya. Kahit ayaw niyang pumunta roon, ay ginagawa niya lang para masilayan ka. Ngunit laking malas niya, dahil hindi mo man lang siya nakilala. Matapos maipakita ni Mimi yon, ay lumabas na rin sila. Gulong-gulong isipan niya, hindi siya halos patulogin ng kanyang nalaman. Ayon pa kay Mimi, ay inilihim muna niya kung anong kanyang nalaman mula sa asawa. Bumangon siya at nagtungo sa silid ni Olivia. Sa kabilang silid lang siya natutulog, samantalang si Mimi ay sa silid ni Mia. Himbing na himbing ito at mahalata sa muka ang labis na pagod. Naikuyong bigla niya ang kanyang kamao para sa galit sa sarili. Anong klase siyang tao? Sinaktan niyang damdamin ng batang babaeng pinakakuan noon. Ang babaeng walang ibang hinangad kundi ang pansinin lang niya. Hindi niya napigilang haplusin ang mukha nito at masuyong hinagkanto sa pisngi. Sising-sisi siya sa mga nagawang pagkakamali rito. Promise, babawi ako sa'yo. Bulong niya. Itatama na niyang nagawang pagkakamali. Makikipaghiwalay na siya kay Angelica. Hindi pa tahimigin ng konsensya si Victor matapos malaman ang tungkol kay Mia. Gusto na niyang humingi ng tawa dito, ngunit nauunahan siya ng hiya. Hindi siya mapakali habang nasa trabaho. Hindi niya mapagtuunan ng pansin ang mga tambak na papel. May ilan na siyang napasadahan ng tingin, ngunit hindi man lang yun pumapasok sa isipan niya. Isa pang gumugulo sa isipan niya sa Angelica. Alam niyang masasaktan to ng lubusan. Napabuga siya. Damn you, Victor! Angal niya sa sarili. Isinuklay niya ang mga daliri sa buhok habang ang dalawang sikoy nakatuon sa mesa. Ano bang gulong pinasok ko? Napaksama ko. Hindi niya natapos ang trabaho. Umuwi siya sandali sa kanila upang humiga at upang ikwento na rin sa inang nalaman na labis ding ikinagulat ni Bening. Kaya pala alam niya naging hanap buhay ko noon. Kilala pala niya ako talaga. Hayag ng ginang. Madalas dating ikwento ni Victor kay Miyang tungkol sa kanyang pamilya at naisama na rin ito sa bahay nila dati. Nagkagaanan pa ng loob ang ginang at ang batang si Mia. Giliw na giliw ang ina niya rito dahil wala raw tong anak na babae. Ma, paano ho kayo ako makakabawi sa kanya? Naitanong niya sa ina. Anak, hindi mo na kailangan itanong kung ano bang dapat mong gawin. Alam mo sa sarili mo kung paano ka makakabawi sa kanya. Napahinga siya na malalim. Susuyuin ko siya. Babawi ako sa kanya. Tama yan, anak. Paano kung hindi niya tanggapin ang sorry ko? Alam kong mahal na mahal ka ni Mia, anak. At kahit gaano pa kalaking pagkakamaling nagawa mo sa kanya, papatawarin ka niya dahil malambot ang kanyang puso. Nakalimutan mo na ba ang batang iyakin niyang dati? Napahalakahak siya sa tinura ng ina. Madapalang iiyak na. Naalala mo pa ba, ma? Noong isinama ko siya sa dati nating bahay, nanguha kami ng bunga ng bayabas at sumabit ang palda niya sa sanga. Iyak siya ng iyak dahil hindi siya makaalis. Natawa na rin si Bening. Kaya naniniwala ko na mapapatawad ka niya, anak. Kung kinakailangang ligawan mo siya, gawin mo. At ang isa pang dapat mong gawin, itama mong maling nagawa mo sa kanya. At yun itungkol sa babaeng isinama mo rito. Nakadama siya ng hiya,
kaya't agad iniyuko niyang ulo. Sorry ma, sorry sa nagawa kong pagkakamali. Sorry dahil alam ko nasaktan din kita ng araw na isinama ko rito sa Angelica. Nangiti ang ginang at niyakap siya. Okay lang yun anak. Ang importante, alam mo sa sarili mo na nagkamali ka at nagsisisi ka sa nagawa mo. Naging magaan ang pakiramdam ni Victor matapos makausap ang ina. May ngiti siyang umalis ng bahay, ngunit hindi muna siya dumiretso sa bahay ng biyanan. Nakipagkita siya muna kay Angelica. Mahal niya ito, ngunit ngayong alam na niya kung sino si Mia, ay mas matimbang ni ito sa puso niya, ang batang babaeng unang bumihag ng musmus niyang puso. Hindi matanggap na Angelica ang pakikipaghiwalay niya rito. Nagalit pa ito sa kanya at sinabi na sisirain ito ang pagsasama nila ni Mia. May kirot din siyang naramdaman dahil minahal at mahal pa niya ito. Ngunit nagising na siya sa katotohanan. Mali ang pakikipagrelasyon niya rito. Wala siyang nagawa nang iwan siya ni Mia na galit na galit. Buong akala niya magiging maayos ang pag-uusap nilang dalawa. Kung kaya't muling bumigat ang pakiramdam niya dahil sa nangyari. Matapos yoy, dumaan siya saglit sa bar. Ang balak niya ay isang bote na uwi sa 2, 3, hanggang sa nakarami na siya ng nainom. Hindi naman siya lasing at maayos siyang nakarating sa bahay ng asawa. Pagkapasok ay agad niya itong hinanap. Nasa itaas po sir, tugon ng kasambahay na pinagtungunan niya. Kasama ba niya si Mimi? Wala po si Ma'am Mimi. Hindi raw po rito siya matutulog ngayon. Nagkalakas ng loob siya upang akyatin ito. Habang tinatahak ang hagdan, ay pinag-iisipan na niya kung anong sasabihin dito. Kung paano siya makakahingi ng tawad. Nakaawang ng bahagya ang pinto, kaya hindi na siya kumatok pa. Marahan niyang itinulak ang pinto at humantad sa kanyang paningin ang likuran ng asawa. Makailang beses siyang napalunok ng laway habang babataas ang mata niya. Hindi niya namalayang unti-unti na pala siyang hinihila ng paa palapit dito. May kausap to sa phone kaya hindi siya nito nararamdaman. Humanga siya rito. Sa ilang buwan na nilang pagsasama bilang mag-asawa ay hindi niya nakitang taglay nitong angking ganda. Ni hindi malang niya ito nagawang hagkan man lang. So stupid. Pinalampas niyang pagkakataong mapasaya to. Nakahayin sa paningin niya ang walang saplot nitong katawan na kahit likod lang nitong nakikita, nabubuhay ng kanyang pagkalalaki. Inilapag nito sa kama ang phone na matapos ang pakikipag-usap nito at dinampot naman ang towel ngunit napatigil to. Naramdaman na yata nitong hindi to nag-iisa sa silid. Dahan-dahan tong napalingon sa kanya. Napasigaw pa ito na makita siya. Hindi rin naman niya malaman ang gagawin at pinili na lang ang tumalikod. Sorry. Nahihiyang sabi niya. Ano bang ginagawa mo rito? Ano kasi, nagkanda utal-utal na siya at sa hindi malamang dahilan ay muli siyang humarap dito. May balabal na towel ng katawan nito. Ngunit hindi sapat yun upang payapain ang nagiinit niyang katawan. Mia? Napagmasdan niya ang anyo nito. Mula sa basang buhok, mukha, leeg, dibdib, hanggang sa dulo ng daliri nito. Sa isang iglap ay halos magkadikit ng kanilang katawan. May kailangan ka ba? Nakayuko ang ulo nito, halatang nahihiya sa kanya. Wala. Muli siyang napalunok ng laway. Lasing ka? Naamoy yata nitong hininga niya. Napainom lang ng kaunti, pero hindi ako lasing. Nahihipnotis mo siya sa aura nito. Hindi niya namalayang pinapasadahan na pala ng daliri niyang braso nito. Napasingha pa ito sa paraan ng paghaplos niya. Inapuhap din niya ang mukha nito at unti-unting itinaas. Dahilan upang magtama ang kanilang mga mukha. Mia? Pabulong niyang bigkas. Makailang beses naman siyang napalunok ng laway at naging sunod-sunod din ang paghinga.
Hindi na niya nakayanan ng init na nadarama. Siniil na niyang halik ng asawa, mapusok, mapaghanap. Hindi siya tumitigil. Gusto niyang ipadama sa asawang init na kanyang nararamdaman dito. Gusto niyang ipadamang pag-ibig na umusbong na sila'y bata pa, at ngayon inais niyang pagyabungin pa. Pinilit ni Mia na ilayo ang bibig sa bibig nito, ngunit ayaw siyang bitawan hanggang sa unti-unti nang matangay siya. Nakakadarang, nakakalasing, nakapanlalambot ang halik nito. Ang tagal niyang hinintay ang pagkakataong to, na mayakap at mahagan siya ng lalaking pinakamamahal. Naramdaman niya ang pag-angat ng katawan niya, at hindi nagtagal ay lumapat ang likuran niya sa kama. Dama niya ang init ng halik nito sa buong katawan niya. May kiliting dulot yon na lalong nagpawala ng kanyang katinuan. Nalaman na lang niya na tumutugon na siya sa bawat halik nito sa kanya. Ilang saglit pa, ay nag-isa ang kanilang mga katawan. May sakit siyang naramdaman sa una, ngunit di katagalan, ay napawi yon at napalitan na walang hanggang kaligayahan. Walang pagsidlan ang tuwang nadarama ni Mia, at hinding-hindi siya magsisisi na ipinagkaloob niya sa lalaking iniibig ang matagal nang iniingatang dangal. Magkadikit pa rin ang kanilang hubad na katawan habang siya'y nakaunan sa braso nito. Ito na may nangungusap ang matang nakatuon sa kanya at masuyong hinahaplos ang mukha niya hanggang sa unti-unting hinihila na siya ng antok. Naramdaman pa niya ang paghalik nito sa kanyang noo. Kinabukasan nauna siyang nagmulat ng mata. Nakadapa si Victor habang ang isang kamay ay nakapatong sa bewang niya. Hinagka niya to bago siya maingat na bumangon. Pinulot niya ang nagkalat itong damit at maayos na ipinatong sa gilid ng higaan. Matapos siyang makapag-ayos ng sarili, ay may ngiting bumaba na siya upang silipin naman ng ina. Sa pagbaba pa lang niya sa hagdan, ay sinalubong na siya ng private nurse niya. "Ma'am? Bakit?" "Si Ma'am Olivia po." Kinutuban na siya ng takot, lalo na makitang takot sa mukha ng kaharap. Napatakbo siya papunta sa silid ng ina. "Mommy! Mommy, wake up! Mommy!" Paulit-ulit niyang sigaw habang niyuyugyog ang malamig na katawan ng ina. Humahangos namang pumasok si Victor na wala pang pang-itaas na kasuotan. Dagli itong lumapit sa kanya at inawat siya sa ginagawa kay Olivia. "Mommy, no! Wake up, Mommy! Bitawan mo ako, Victor! Mommy!" Nagpumigla siya, ngunit sadyang mahigpit ang pagkakakapit nito sa bewang niya. "Mia, stop! Tanggapin na natin hanggang dito na lang ang buhay niya. Makakapagpahinga na siya. Doon wala siyang sakit na mararamdaman. I know it hurt, pero kailangan mo tanggapin. I'm here for you. Nandito kami sa tabi mo. Hindi ka namin iiwan at hindi kita pababayaan." Niyakap siya nito ng mahigpit hanggang sa mahimasmasan siya. Subalit, patuloy pa rin siya sa pagtangis at sa dibdib nito siya lumuha.